ano yung sabihin? Parang, di ba pag uminom ka ng gamot ng sobra, parang, anong nangyari dyan? Kasi na ano yan, sobra na overdose. Imagine nyo, yung enthusiasm daw, high dose of faith. Ibig sabihin na pag overdose ka ng pananampalataya, hindi mo mapipigil ang sarili mo na ikaw ay laging maging masaya. Yung bang may magsasabi siya, nakakatuwa ng tao to, alam ko naman may problema to, pero parang hindi mo nakikitaan na parang may problema siya. Nakuha niyo ba? Alam ko ba pati yung client, makakatrack natin. Pagpasok mo pa lang, parang iba yung, sabi ng gano'n, iba yung aura mo. Pati yung client, kumbaga sa maa-attract mo siya eh. So, ganun pala kahalaga yung enthusiasm. It means it is a high dose of faith. So, if you want na talagang ma-overdose ka ng pananampalataya, kasi di ba ang pananampalataya, you can do the impossible with faith. Amen? So, pag tinignan mo sitwasyon, mukhang hindi na ito bibili Yes. Pero dahil overdose ka ng pananampalataya, naniniwala ka, hindi, naniniwala ako may mangyayari. Mag-turn around. Di ba? Amen. Amen po ba yun? So, yung sabing ganun dito. At sabi ko nakalaman pa rin dito sa talatang ito, the inner man is renewed. Ang sabi ko dito, mahalagang makita natin kung ano daw yung nakikita sa labas, kung ano, meron akong narinig na sabing ganun. At nabanggit ko nga yung kay Boyet, sabi ko, alam mo ba na ang nauna yung spiritual sa natural? Ang spiritual kasi hindi nakikita. So sabing gano'n, kaya sabi dito, our inner man is renewed. Dapat yung doon sa loob, lagi siyang renewed every day. So paano siya marirenewed every day? Yun nga, yung enthusiasm. So, gano'n, ibig sabihin, kapag ka-renewed yung loob natin, punong-puno tayo ng Panginoon, punong-puno tayo ng enthusiasm, overdose tayo ng pananampalataya. So, yung pangarap mo na this month gusto kong bumenta ng yung 30 ang pinapadeliver, ako lang magbibenta nun. Wow! So, yung mga ganong tipo, alam mo po ba, ang faith is believing the impossible. Pag ikaw ang magbibili, maniwala ka na ng malalaking bagay. Kasi minsan, ang pinaniniwalaan lang natin yung kaya natin. Pero diba sabi nga, impossible nga eh. Kung sa palagay mo, imposible kang bumenta ng 30, bakit hindi yun ang paniwalaan mo? Kung full of faith ka, kung overdose ka ng faith, paniwalaan mo yung mga bagay na hindi mo pa nagawa. Imposible yun eh. Kung imposible para sa iyo yun, why not maniwala ka ng mga ganung bagay? So, paano mangyayari yun? Sabi dito, our inner man is renewed every day. So, pag ganun daw, katulad ng sabi ko, kung nauna ang spiritual sa natural, ibig sabihin, dapat pala maniwala muna ako dito sa loob. Kung ano daw yung magmamanifest sa'yo outside, dapat dito sa loob mag-i-start. Amen. Amen. Ngayon, ang tendency nga, ang typical na Pinoy, kahit hindi Pinoy, ang tao, pag tinignan niya yung circumstances niya, doon siya nanghihina eh. Pag tinignan pa niya yung mukha niya sa salamin, lalo siyang nanghihina, di ba? Parang magano. So ngayon, ang tingnan mo, di ba hindi niyo napansin yung binasa ko? Mas matindi yung unseen because the seen is temporary. Sabi dito? The sin is What is sin? What is seen is... Temporary. Wala ako. Ayan. Is unseen is. So fix your eyes on what is seen, but fix your eyes not on what is seen, but on what is unseen. Ano yung unseen? Yun yung mga spiritual. Yun yung nandito sa loob. Hindi pa nga nakikita eh. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So hindi mo pa nakikita, pero pinaniniwalaan mo na. Di ba ang Diyos, pinaniniwalaan natin? Yes. Pero hindi natin siya nakikita. So, yung pa lang example na, hindi natin nakikita ang Diyos, pero naniniwala tayo. And that is eternal. So, kung paano gusto mong maniwala ng malalaking bagay na hindi mo pa nakikita, yun ang pwedeng mangyari sa'yo kapag ang loob mo renewed every day. Nakuha niyo po ba yun? Yes. So, kinakailangan, hindi ka lang mawawala ng pag-asa. Sabi ganun dito, do not lose heart. You must be renewed every day. At ang isa pang bagay, ang sinabi dito, fix your eyes on what is unseen. I-focus mo ang iyong paningin doon sa hindi mo pa nakikita. In fact, may sinabi sa Bible hindi mo pa nakita, hindi mo pa narinig, hindi kayang imagine, yan ang kayang gawin ng Diyos sa iyo.
Sabi yun sa 1 Corinthians 2 verse 9. Hindi pa narinig ng iyong pandinig, hindi pa nakita ng iyong mata, hindi pa na-imagine ng iyong isip ang pwedeng gawin ng Diyos sa kanyang minamahal. Sino dito naniniwala na mahal siya ng Diyos? Amen. Mahal tayo lahat ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. So, ang sabi dito, kaya nga natutuwa ako nung nag-open si Mike na magkakaroon dito ng kahit once a month. Kasi napakahalaga ho ng salita ng Diyos sa buhay natin. Anumang level mo, anumang kalagayan mo sa buhay, ikaw man ay businessman, empleyado, napakahalaga ho ng salita ng Diyos. Kaya pag ito pinaniwalaan natin, may malaking mangyayari ngayong taon. Naalala ko nung December na nag-start ko, sabi ko kay Mike, dinideklara ko na yung 30 yan ay mauubos ka agad. Di ba nangyari? Ngayon gusto natin pagkaisahan na ideklara natin na ang o-orderin nyo na sa susunod, 100 na. Amen. Ginawa ni Lord at lalo pa nandyan kayo na talagang tumatrabaho dito. So, yun napakahalagang maunawaan natin. Ganun pa na yun. So, let us maintain this enthusiasm. Kasi kapag ikaw ay masaya, maganda ang nangyayari. Di ba? Kahit sa mundo yung tinatawag nilang good vibes, di ba? Pero mas matindi yung sa atin kasi meron tayong basihan. Sinabi kasi ng salita ng Diyos eh. Kaya sabi dito, fix your eyes on what is unseen. Sabi dito, when your spiritual eyes are open, kapag daw open yung spiritual eyes mo, ibig sabihin yung faith. Sabi dito, you will be amazed by all the things that God has for you, your family, and your business. Pag na-open up yung spiritual eyes natin, makikita mo kung ano pa yung pwedeng gawin ng Diyos sa'yo. Kasi katulad nga nasabi ko, pag tumingin lang tayo sa natural, at tumingin tayo sa sarili natin, ang kita lang natin ito eh. But when we open up our spiritual eyes, wow, ang dami palang nakalaan ng God para sa akin. Yung pang sabi nga nung mapapawaw ka. So, minsan kasi, nalilimatahan tayo dahil nga sa circumstances. But today, I want to declare upon each one of you na ang God can do amazing things. Maniwala lang tayo. Yung sinabi ko kanina, hindi ko lang hinakain. Ako naniniwala na kaya niyong gawin yun eh. Na kaya niyong ibenta in a month ang 100 units. Wow. Amen. Open up your spiritual eyes sa ganitong bagay. Kasi nga, katulad na sabi ko kanina, whatever among things, kung anong pinaniniwalaan natin, yun yung mangyayari. Nag-agree ba kayo doon? Amen. Kaya, yun po, at panghuli, gusto kong sabihin dito na sa Bible, hindi ko nabubuksan, merong kwento dito patungkol kay Gideon. Si Gideon po ay isang pinili din ng Diyos para siya gamitin para ilikas yung Israel. Pero nung panahon na yon ay pinukubkob sila ang mga lalaki hinuhuli ng mga Palestinians kasi gagawing alipin. So dahil itong taong ito ay natatakot, nagtago siya sa malaking puno doon sa malaking puno, doon siya gumigit ng trigo. Tapos biglang lumabas ang anghel. Ang sabi nga nun, matapang na bayani. Parang alam mo yon, ang God, hindi tinitinan, of course angel yun, pero sugo yun ng Panginoon eh. Siyempre alam ng God, God is all-knowing. Alam ng Diyos na itong si Gideon, kaya nando sa likod ng malaking puno,